Paano ba? 8 bagay na mga ayaw ng lalaki sa ugali ng mga babae. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel. Please like and share our videos para sa mas marami pang tao na magkakaroon ng mga impormasyong katulad nito. Balik na tayo sa ating video. Sa ating una, burara. Ayaw na ayaw ng mga lalaki ang babaeng burara. Yung tipong hindi sanay mag-ayos ng gamit. Nakakalat lahat ng mga gamit niya kung saan-saan. Nakaka-turn off ito sa mga lalaki sapagkat kapag ang babae ay makalat o burara, para sa kanila ay hindi nila ito nakikita bilang wife material. Kilala naman natin ang mga nanay ay organisado. Sinisigurado nilang maayos ang lahat. Kaya kapag maayos ka sa gamit at nakikita ng lalaki iyon, magugustuhan ka nila. Nakikita nila na kung sakaling magkakaasawa ka man sa hinaharap, alam mong magiging maayos ka. Sinisigurado mong ariglado ang lahat. Ang pagiging burara din ay ilan sa mga sinyalis na nagpapabaya ka sa mga bagay-bagay. Hindi ka willing ayusin ang mga bagay na nakapaligid sa iyo. Kaya naman, ito ang ilan sa mga ugali na hinding-hindi nagugustuhan ng isang lalaki. Kaya kung ikaw ay may kakilala na gustong magkaroon ng improvement sa sarili, maaari mong i-share ang video na ito para magka-idea sila kung ano nga ba ang mga bagay na hindi gusto ng mga lalaki. Topic number 2. Ikinukumpara siya sa iba. Ito ang ilan sa mga dahilan na hindi talaga pinaka-pabor o gusto ng isang lalaki. Kahit naman siguro sinong tao ay ayaw na ayaw kinukumpara siya sa iba. Tandaan, meron tayong iba't ibang pag-uugali at itsura. Hindi dahil meron siya nito ay dapat meron ka rin. Nilikha tayo ng Diyos na magkakaiba. Natural lamang na hindi tayo pare-pareho. At laging kinukumpara sa kahit kanino. May mga sarili-sarili tayong diskarte at pananaw. Hindi dahil sa paningin mo ay tama siya, dapat ganun din ang kasintahan o partner mo. Ayaw na ayaw ng mga lalaki ang ganitong pag-uugali ng mga babae dahil masakit ito para sa kanila. Yung pakiramdam na kahit gawin nila ang best nila ay hindi pa rin ito nakakakita at nakaka-appreciate. Sa ating number 3, tamad sa gawaing bahay. Ayaw na ayaw ng mga lalaki ang babaeng tamad. Kahit sino naman sigurong tao kapag nakita mong hindi kumikilos ang babae, nawawalan at nawawalan ng gana. Yung tipong hindi man lang marunong tumulong sa gawaing bahay. Yung kahit marami ng kalat sa kanyang harapan ay hindi man lang niya maililigpit. Yung tipong dalaga ka na pero parang wala ka pang kaalam-alam na gawin sa kahit anong gawaing bahay. Hindi ka man lang marunong magsaing, magwalis o kaya naman maghugas ng pinggan. Kapag nakikita ng lalaking tamad o hindi ka kumikilos sa bahay, mato-turn off sila sa'yo. Bakit? Dahil hindi nila nakikita ang sarili nilang magiging partner ka nila balang araw kung sa simpleng pagliligpit mo lang ng mga gamit ay hindi mo na kayang gawin. Para sa kanila, kapag ang babae ay sanay sa ganitong sitwasyong mga gawain, nakikita nilang magiging mabuti itong ina o ilaw ng tahanan sa hinaharap. Number 4, yung tinatanong sila tungkol sa mga ex-girlfriend nila. Ayaw na ayaw ng mga lalaki ang mga babaeng inuungkat pa ang nakaraan. Sabi nga nila, past is past na dapat. Yung tipong tatanungin mo sila kung tungkol sa mga naging past relationship nila. Kung minsan pa, ito pa ang nagiging dahilan ng pag-aaway ninyo. Yung tipong, sige, ipapakwento mo sa kanya ang mga ugali ng ex-girlfriend niya. Kung anong klaseng tao sila at ano ang ginagawa nila nung magkasintahan pa sila. At eto na, kapag nakwento na ay bigla kang magagalit at magsiselos. Ay nako,
Kahit naman siguro sinong tao kapag binalik pa ang nakaraan ay maiinis. Kapag alam mong tapos na, dapat ay hindi na muling binubuksan pa. Tapos na ang mga kabanata ng kwentong iyon. Mas mabuti siguro na huwag na lang pag-usapan upang maiwasan ang pagtatalo o ang away. Sa ating number 5, mayroong bisyo. Ayaw na ayaw ng mga lalaki ang babaeng mayroong bisyo. Yung tipong nakakalimutan mo ng alagaan ang sarili mo at gumagawa ka pa ng mga bagay na hindi nakakabuti sa kalusugan mo. Kilala natin ang mga babae bilang mahinhin, tahimik, at hindi gumagawa ng kahit anumang bisyo. Yung tipong sobrang ingat na ingat sila sa kanilang pangangatawan. May sumusunod or may sinusunod na diet, nag-exercise araw-araw, at kung ano-ano pa. Kaya kapag nalalaman ng lalaki na umiinom ang babae at kung sino-sino pang lalaki ang kasama, ay nako, biggest turn off sa kanila ito. Yung tipong imbis na ipunin mo ang pera mo ay ipinangsusugal mo pa o kaya na may naninigarilyo ka na maaaring pagkuhanan mo pa ng sakit kapag hindi mo itinigil. Imaginein mo, babae, may bisyo. Nako, no. Sa ating number 6, pabaya sa sarili. Nakaka-attract para sa mga kalalakihan ang babaeng maalaga sa sarili. Yung tipong marunong kang mag-ayos ng kaunti, maglagay ng konting kolorete upang ma-emphasize ang iyong ganda. Ayaw na ayaw ng mga lalaki ang babaeng magulo ang buhok. Hindi marunong mag-ayos ng sarili o kaya naman ay yung tipong pinapabayaan totally ang sarili. Yung tipong hinahayaan mong maging haggard ang iyong itsura. Yung pakiramdam na parang lagi kang pagod. Pakatatandaan, nai-inlove pa rin naman ang mga lalaki sa babaeng simple, ngunit kung paminsan-minsan ay mag-aayos ka kahit kaunti. Mas lalo ka lang nilang magugustuhan panigurado. Sa ating number 7, ito naman ay mabunganga. Ito na siguro ang isa sa pinakapopular na ayaw ng mga lalaki na ugali ng mga babae. Yung tipong umagang-umaga pa lang ay binubungangaan ka na kagad. Yan ang ilan sa mga pinaka hindi gusto ng isang lalaki. Nakaka-disturb siya ng peace at higit sa lahat, nawawala sa konsentrasyon ang lalaki kapag puro pagnanag at pagbubunga ang babae. Kaya yung tipong laging nakasigaw at palaging galit sa'yo na parang wala ka nang ginagawang tama sa kanyang paningin, dagdagag mo pa rito yung palagi niyang pagdududa sa kahit anumang ginagawa mo. Madalas kaya umaalis o umiiwas ang lalaki sa tuwing ang babae ay nagbubunganga o kumukuda ay hindi dahil ayaw nilang makinig sa anumang sasabihin mo, kundi dahil nasasaktan sila sa paraan ng pagkakasabi mo. Pwede mo naman silang kausapin ng mahinahon at maayos na paraan. Sa ating number 8, and lastly, nagsisinungaling. Isa siguro sa pinakamasakit na bagay na magawa ng mga taong mahalaga sa'yo ay ang magsinungaling siya. Yung tipong hirap na hirap siyang magsabi sa'yo ng totoo. Kung bakit alam mo naman talaga ang katotohanan ay nakukuha niya pa rin magsinungaling sa'yo. Ayaw na ayaw ng mga lalaki ang babaeng manluloko o sinungaling. Kahit sino naman sigurong tao. Kapag ang kausap mo ay hindi makatingin sa iyong mga mata, magiging interesado ka pa bang makinig sa sasabihin niya? Malamang sa malamang, hindi na. Sabi nga nila, honesty is the best policy. Oo, hindi madaling magsabi ng totoo. Truth hurts, ika nga, pero hahayaan mo ba na siyang mamuhay sa kasinungalingan kaysa masaktan siya sa katotohanan? Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Kami po ay sobrang tuwan-tuwa at nagagalak sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na panonood. Please like and share our page sa aming YouTube channel. At higit sa lahat, mga kaibigan, magkita-kita tayo ulit sa mga susunod pang video. Paalam!